Finally, at nabuksan ko na nga itong multiple spot cleaner ko from You Want, and perfect nga ito para sa mga sofa, car seat, even sa carpet. Ganda nila ba? Pang ano, deep clean. So, tignan mo. Ang cordon, love. Kunyari, ginamit mo. Oo, sa hotel ganyan yung ginagamit, love. Oo, tignan mo, tignan mo. Ito Ganda. yung, tapos may drawer pa dito. Para? Nalagayan ng mga Remote. Itong remote. BNB bigay, cleaning solution. Hindi textile. Mic control. Ibang siya. Ibang ano. Ito lang tayo lagi, no? Tawang-tawang nga ako kay Pingoy kasi sabi niya agad, hindi na ito ibibigay kasi alam niya na baka daw ipamigay ko na naman. Most of the time naman kapag nakaka-receive nga ako ng mga gamit dito, kiber lang kay Pingoy, pero meron talagang times na kapag gustong-gusto niya talaga, yan, sasabihan niya ako, wag mo na ipamigay ito kasi gusto niya ngang i-keep namin. Alam mo ba, nung nalaman ko na magkakaroon nga ako ng ganyang klaseng panglinis ng sofa, sabi ko, ay okay lang pala kahit wala ng cover yung sofa namin sa kwarto kasi madali lang matatanggal mga ganito. Kasi napapanood ko na rin to sa ibang mami vlogger. Nandito sa mismong handle yung pindutan para makapag-spray ka nga ng tubig. So, bali ang nilagay ko nga pala doon sa loob ng water tank nito, maliban sa water, is cleaning solution, which is included na rin naman. So, ayan nga, pwedeng isprayan mo lang siya ng tubig na may cleaning solution and then pasadahan mo nito. So, bali vacuum siya, and then dito nga pala sa dulo nitong hawak ko, may brush siya na napakalambot, kaya safe even sa mga ganitong material na mga sofa, sa mga kutsyon, o kaya naman car seat or carpet. Sinubukan ko nga rin dito sa throw pillow kasi natapunan daw to ng Chucky ng mga bata. Although pwede naman tong labhan na sa washing machine. Pero para masubukan nga, ayan, at inisprayan ko na nga muna ng tubig na may cleaning solution, and then ayan, at for the kuskus nga ako. Medyo may kabigatan ito kaya good thing na digulong siya, so madali lang naman siyang ilipat-lipat. Tapos after ko nga maglilinis dito, ayan, ganyang kadumi, kadami yung natanggal na dumi. Grabe talaga! So, itong pinaka brush head niya, natatanggal yung pinaka-cover niya, nalilinisan. So, halos lahat ng pwede kong paggamitan dito, ginamit ko nga. Kaya medyo madumi nga itong brush niya. Ay, naglagay lang ako ng color safe na bleach. Tapos, ayun, kinuskus ko lang ng very, very light lang yung brush, and then papatuyuin ko na nga. Yung sofa kasi na ginagamit namin sa sala, bigay yun ni Kuya Harry, yung panganay na kapatid ni Pingoy. And siguro mga 1 decade ago, buhay na yun. As in, sobrang tibay niya. Nung binigay nga sa amin yun, nag-inquire din ako kung magkano yung pa-deep cleaning ng sofa, ganyan. Nag-inquire ako sa mga pages na nag-o-offer ng ganyang services. Libo-libo rin pala. Kaya hindi rin talaga natuloy-tuloy. Gumagamit na lang kami ng dustmite vacuum para malinisan yan. Kaya naman nung nakatanggap ako yun, sabi ko, ay, ang bongga naman ito. At least madi-deep clean ko na nga yung sofa namin sa sala. Alam mo, kapag may chance talaga itong si Pingoy, ang hiling manood ng mga lumang movie, ng mga Tagalog movies. Ay, grabe. Nung nag-apply kami noon ng internet service, bundle daw. Hindi pwedeng kumuha ng internet lang, kailangan bundle ng cable TV at saka telephone. So, tuwang-tuwa si Pingoy kasi may cable TV. So, magagamit niya nga daw yun para makanood siya ng movie, ng mga Tagalog. Kasi, yun din daw yung pampaantok niya. Tapos, ito, midnight na nito, hindi makatulog si Pinky. So, naglambing siya, Mommy, carry me. Alam mo, from time to time, naglalambing talaga ng ganyan yung anak ko. Kahit na mukha siyang malaki kasi dahil ang haba nga ng katawan, matangkad na. Pero, may times din talaga na namimiss niya rin siguro talaga na masyado namin siyang binibaby. Kaya pinagbibigyan for as long as kaya namang kargahin. Why na? So, medyo late ako nakatulog kagabi, mga 1 a.m. or something. Pero in fairness, nagising ako ng alas 8 ng umaga. Sabi ko, ay magandang simula na to para maayos talaga yung ano ko, yung sleeping pattern ko ba. So, nag-unboxing na nga ako dito sa labas dahil kailangan ko na ulit mag-film ng mga products. Paubos na rin kasi yung bigas namin. Saktong-sakto ngayon dating nito. So, sabi ko kay Pingoy, bili ka na kaya ng bagong bigas na isang sako para at least malagyan na natin yung bagong container ng bigas and makapag-film na nga rin ako. So, ayun, for the go nga si Pingoy at bibili na nga rin daw siya ng uulamin namin for lunch. So, ayan, at tinuloy-tuloy ko lang yung pag-unboxing, and then pagka-uwi ni Pingoy, ayan, agad dumiretso siya para makapag-prepare na nga ng lulutuin niya. And then ako naman, eto, pinaliguan ko na yung dalawang bata, pinatuyo ko na yung mga buhok namin. Ito nga pala yung sinasabi ko. Actually, 25 kilos din yung capacity nito. Same na same doon sa existing namin. Pero kasi, may balak akong pagbigyan nito
dito, which is sa kabilang bahay. Kasi madalas, sako-sako yung binibili nilang bigas. And mas maganda yung ganito dahil maganda yung cover niya. May iiwasang magapangan ng kung anumang insekto. At saka yung takip nito, para siyang, alam mo yun sa mga baunan, may parang silicone siya. Silicone ring. Ring pa rin ba to? Pa-square siya. Kung bet nyo rin ang ganitong lagay ng bigas ha, yung link niya nasa comment section, pati na rin sa showcase ko. And eto nga pala, for the unboxing na tayo ng bago naming rice cooker from Zolele. Careful, baka mabasa. Ay, babasagin. Sobrang kakaiba talaga para sa akin ang ganitong rice cooker dahil una pa lang, ayan, salamin, kitang-kita mo habang niluluto yung kanin mo at saka pwede kang makapagluto dito nung tinatawag nila na low sugar rice. Tapos, eto na naman si Pinggoy, winarningan na naman. Oh, wag mo na ipamigay ito ha, kasi gusto niya nga rin daw ito. So, sabi ko, paano to? Dala-dalawa yung rice cooker na. Okay lang yan, kasi pag maraming bisita, mas maganda daw na meron kaming isa pang rice cooker, which is yung existing nga namin. Sabi ko, oo nga, no, pwede rin. So, kaninang umaga pala, pagkagising ko, parang ang lamig ng simoy ng hangin. Parang ang sarap humigop nga ng sabaw. Pero ang naisip ko, gusto ko sardinas na sotanghon, tapos may sabaw. So, sinabi ko kay Pinggoy, Love, ano kaya kung sotanghon for lunch? Sabi niya, yan nga rin ang gusto ko, sotanghon, pero gusto niya daw, manok naman. So, ang lulutuin niya, chicken sotanghon. And for the very first time, masusubukan na nga namin makapagsaing dito gamit yung bago naming bigas. Kasi this time, bumili si Pinggoy, Jasmine naman. Iba kasi yung bigas na ginagamit namin nitong mga nakaraan. Kanina pala, nung naligo ako, wala na pala kaming conditioner. Kasi tinaktak ko na nga yung malaking bote namin ng conditioner. Nilagyan ko na ng tubig. Simot na, wala na talaga. So, shampoo nga lang ang ginamit ko. And sobrang frizzy na rin ang buhok ko. Lalo na kapag hindi ako nakapag-conditioner. Butin lang meron akong ganitong Bremod na hair cream serum. So, ang bilis niya kasi makapagpalambot ng buhok. In fairness din naman talaga. Alam mo, may nakapansin nga sa buhok ko. Sabi, uy, bakit yung buhok mo ganyan na? Tumutubo na yung mga kulot-kulot. Understood naman yun. Kasi kulot naman din talaga ako. Kaya nga kulot yung mga anak ko sa akin nagmana. So, ina-expect ko na rin talaga yun na after ko magpareban, mga ilang buwan lang yan, tutubo na talaga ang sumpa. Charot, hindi. Hindi naman yan sumpa. No? Yung kakulutan nga natin. So, okay lang din naman sa akin yun. Sanay na talaga ako dahil halos isang dekada mahigit na nga akong nagpapareban. So, hindi ko lang talaga kasi magawang mag-practice ng CGM, Curly Girl Method. Kasi marami siyang process, maraming products na nilalagay. Ma-low maintenance kasi ako as much as possible. Gusto ko wala masyadong iniintindi pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya mas convenient talaga sa akin na from time to time, kapag kaya ko na, magpapareban na lang ako para isang upuan na nga lang sa salon. Tapos ilang buwan naman kahit pa paano medyo straight. Kapag lumabas ang mga kulot-kulot, di ponytail or gawa ng paraan. Ganon. Alam mo, habang nakikita ko nga si Pinggoy dito, naisip ko, hala, hindi ko pa pala natatanggal yung sinampay sa labas. Kasi hindi kasi nagre-reklamo itong si Pinggoy. Hindi rin siya nagsasabi na love yung sinampay dun sa labas. Hindi niya rin naman tinatanggal. Well, anyway, eto nga, nagulat nga ako. Meron na siyang inaabot sa akin dito dahil luto na nga ang chicken sotanghon. Tapos meron pa siyang pinrepair dito na durog-durog na, chicharon. Tapos may dahon ng sibuyas ba yun na ginupit-gupit. Sobrang sarap. And pagpasensya nyo na nga pala, apaw-apaw yung kanin. 6 cups ba naman ang sinaing ni Pinggoy. Tapos, after namin mag-lunch, sabi ni Pinky, Mommy, I feel sick. So, ayan nga. Kinuha ko agad yung thermometer, 38.4. So, buti na lang din talaga meron akong pwedeng maipainom sa kanya dito. Pagkatapos ko siya mapainom ng gamot, next naman, humanap na ako dito ng pwede ko mailagay sa noo niya. Buti na lang talaga meron ako na-receive na ganitong cooling gel patch before from Clean Fan. Kasi alam ko talaga magagamit ko siya. Wag naman sana, no? Pero hindi kasi may iwasan nagkakasinat, nagkakalagnat yung mga anak natin. So, at least, pwedeng magamit sa noo. At saka, hindi lang yun. Even kapag kunyari galing sa labas yung mga anak natin, sobrang init ng pakiramdam nila, pwede mo magamit yung cooling gel patch ng Clean Fan. Nagbasa na rin ako ng face towel para nga mapunasan ko yung mukha niya, tsaka yung buong katawan niya. Then, eto nga palang si Pinky, nagawa pa talaga mag-request ng french fries sa daddy niya. So, meron kasi kaming kapitbahay dito na tindahan na kapag hapon nagbebenta siya ng mga kwek-kwek, french fries, turon. Tapos, binilhan din ako ni Pinggoy ng fishball at saka kikiam. Pero alam mo, ang hinahanap ko talaga yung sausawan. Karamihan sa mga labas ng school, sa mga kanto, yung matagal na nagluluto talaga ng mga ganyang street foods,
Iba, ang sarap talaga ng mga sausawan nila, 'di ba? So anyway, meron pa akong kailangang i-film dito, which is itong sofa cover nga. Saktong-sakto yung size niya para dito sa maliit naming sofa. Naisip ko, hala, bakit light gray yung pinili ko? Dapat pala khaki, pero pwedeng-pwede na yan. So medyo nadagdagan na naman po ang gamit, kaya may mga nakatambak na naman po dito. So lilinisin ko nga ng very, very quick dito. Yung natira naming lumang bigas, nilipat ko lang sa maliit na lagayan. Tapos, hindi pala na i-video dahil na storage full na naman yung phone ko. So ang ginawa ko is nilipat ko yung bagong bigas from the new container to this old container. Hindi naman siya OA sa old dahil last month ko lang yata natanggap yan. Kasi syempre para ready na nga itong bagong lagay ng bigas at maibigay na nga namin doon sa kabilang bahay once na bumalik doon yung mag-aama ko. So anyway, tumingin nga lang din ako dito sa pantry para ma-check kung ano nga yung mga kulang. Alam mo naman talaga may pang grocery na, pero inalam ko lang para in case na magkaroon tayo ng budget. For the go na. So ayun lang naman mga kaganapan for today's video. Thank you sa panonood ninyo. Bye!